Naisip mo na ba kung ano talaga ang nangyayari sa mga huling sandali ng ating buhay? Paano ipinaliwanag sa atin ng Biblia ang mga sandaling ito bago ang kamatayan? Sa video na ito, tuklasin natin ang mga ulat sa Biblia at mga sagradong turo tungkol sa mga huling minuto bago tayo umalis sa mundong ito. Isipin ang pag-unawa sa layunin at pag-asa na iniaalok sa atin ng Biblia sa mga kritikal na sandali na ito. Ang video na ito ay hindi lamang para masiyahan ang iyong kuryosidad, ngunit upang magbigay ng kaaliwan, kaliwanagan at, higit sa lahat, palakasin ang iyong pananampalataya. Talakayin natin kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos tungkol sa paglipat mula sa makalupang buhay tungo sa buhay na walang hanggan, na nagbibigay ng mga sagot na makapagpapagaan ng pagkabalisa at takot sa kamatayan. Nawalan ka na ba ng mahal at naisip mo kung ano ang kanilang mga huling sandali? Ikaw ay naghahanap ng mas malalim na pag-unawa sa kung ano ang naghihintay sa iyo sa kabila ng buhay na ito. Manatili sa amin at tuklasin kung paano nagdudulot ng kapayapaan sa iyong puso ang mga turo ng Biblia at baguhin ang paraan ng pagtingin mo sa buhay at kamatayan. Ang video na ito ay sorpresa sa iyo at sino ang nakakaalam, magbibigay sa iyo ng mga goosebumps sa malalim at nakasisiglang mga paghahayag. Mag-subscribe sa aming Faith in Action channel. Palalimin ang iyong kaalaman at maging inspirasyon ng mahahalagang aral. I-activate ang bell para makatanggap ng mga notification ng aming eksklusibong content. Ang presensya ng mga anghel ay binibigyang diin. Iminumungkahi ng Biblia na ang mga anghel ay maaaring naroroon sa mga sandali bago ang kamatayan upang aliwin at gabayan ang kaluluwa. Sa Lucas 16:22, isinalaysay ni Jesus ang talinghaga ng taong mayaman at si Lazarus, kung saan si Lazaro ay dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham pagkatapos ng kanyang kamatayan. Ito ay nagpapahiwatig na ang paglipat ay hindi nag-iisa, ngunit sinamahan ng mga banal na mensahero. Sa Mateo 18:10, binanggit ni Jesus ang mga anghel ng mga bata na nagmumungkahi ng patuloy na pagbabantay sa mga mananampalataya. Sa Hebreo 1:14, ang mga anghel ay inilarawan bilang mga espiritong naglilingkod na ipinadala upang maglingkod sa mga magmamana ng kaligtasan. Ang banal na kaginhawaan ay isa ring umuulit na tema. Hindi lamang ang presensya ng mga anghel ang nagdudulot ng kaaliwan. Binabanggit ng Biblia ang direktang kaaliwan mula sa Diyos. Sinasabi sa awit 23:4, "Bagaman ako'y lumakad sa libis ng lilim ng kamatayan, hindi ako matatakot sa kasamaan, sapagkat ikaw ay kasama ko. Ang iyong pamalo at ang iyong mga tauhan ay umaalis sa akin." Iba pang mga talata gaya ng Isaias 40:10, "Huwag kang matakot, sapagkat ako ay sumasa iyo. Huwag kang manlupaypay, sapagkat ako ang iyong Diyos. Palalakasin kita at tutulungan at aalalayan kita ng kanang kamay ng aking katuwiran." Muling pinagtitibay ang pangangalaga at proteksyon ng Diyos. Nabanggit din ang mga paghahayag at mga pangitain. Ang ilang mga ulat sa Biblia ay nagsasalita ng mga pangitain at paghahayag sa mga minuto ng kamatayan. Si Esteban, halimbawa, ay nakitang bumukas ang langit at si Jesus sa kanan ng Diyos bago siya binato. Mga Gawa 7:50-5:56. Ang isa pang kwento ay ang tungkol kay Jacob sa Genesis 20:8-2, na nanaginip ng isang hagdan na nag-uugnay sa lupa sa langit, na may mga anghel na umaakyat at bumaba, na sumasagisag sa patuloy na koneksyon sa pagitan ng Diyos at mga mananampalataya. Sa pagbabagong anyo ni Jesus, Mateo 1:70-9, nakita ni na Pedro, Santiago at Juan sina Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus, na nagpapatibay sa katotohanan ng espiritual na mundo at kabilang buhay.
Ang pakiramdam ng kapayapaan ay inilarawan sa Filipos 4:7 na binanggit ang kapayapaan na higit sa lahat ng pangunawa. Ang katahimikan na ito ay tanda ng banal na yakap kahit nasa gitna ng pisikal na pagdurusa. Si Jesus mismo sa Juan 14:27 ay nagsabi, "Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi ko ito ibinibigay sa iyo gaya ng ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang iyong puso, huwag matakot." Sa Colosas 3:15, hinihimok ni Pablo na ang kapayapaan ni Kristo ay maghari sa inyong mga puso, na nagbibigay diin na ang kapayapaang ito ay isang kaloob na nagpapanatili sa atin, lalo na sa pinakamahirap na panahon. Ang pagmumuni-muni sa buhay, sa mga minuto bago ang kamatayan, ay isang pagkakataon para sa pagsisisi at pakikipagkasundo sa Diyos. Sa talinghaga ng alibughang anak, Lucas 15:11-32, makikita natin ang isang makapangyarihang larawan ng pagbabalik at pagkakasundo. Ang isa pang makabuluhang talata ay ang kwento ni Haring Hezekias sa Isaias 38, nang malaman niyang malapit na ang kanyang kamatayan. Mapait siyang umiyak at nanalangin sa Panginoon at binigyan siya ng Diyos ng isa pang 15 taon ng buhay. Ang pagsisisi at pagpapatawad ay inilalarawan ng magnanakaw sa krus sa tabi ni Jesus. Sa kanyang mga huling sandali, nagsisi siya at pinangakuan ng paraiso. Lucas 23:42-43. Sa Juan 1:9 nasusulat, "Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at matuwid na patawarin tayo sa ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng kalikuan." Ang presensya ni Kristo ay isang nakakaaliw na pangako. Nangako si Kristo na naroroon hanggang sa katapusan ng panahon, Mateo 20:8-20. Sa mga huling sandali, ang presensyang ito ay nagiging kapansin-pansin na nagdudulot ng kaaliwan at pag-asa sa buhay na walang hanggan. Si Esteban, nang mabato, ay nakita si Jesus sa kanang kamay ng Diyos, isang patotoo sa presensya ni Kristo kahit sa pinakamasakit na sandali. Mga Gawa 7:50-5:56. Ang karagdagang katibayan ng pagkanaririto ni Kristo ay masusumpungan sa Juan 14:3, kung saan nangako si Jesus, "At kung ako'y yumaon at maghanda ng isang dako para sa inyo, ako'y muling paririto at isasama kayo sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, ay naroon din kayo." Ipinahayag din ni Pablo ang pagtitiwala sa presensya ni Kristo sa 2 Corinto 5:8. Mas gugustuhin pa nating lumayo sa katawan at manirahan kasama ng Panginoon. Ang espiritual na pakikidigma ay isang katotohanang binanggit sa Biblia. Sa mga sandali bago ang kamatayan, maaaring subukan ng masasamang puwersa na ilihis ang kaluluwa, ngunit pinoprotektahan ng mga anghel at pananampalataya sa Diyos ang mga tapat. Sa Efeso 6:12, binanggit ni Pablo ang tungkol sa pakikipaglaban sa mga espiritual na puwersa ng kasamaan sa mga kaharian ng langit. Si Jesus, sa kanyang mga huling sandali sa krus, ay humarap din sa mga tukso at espiritual na pagdurusa, ngunit lubos siyang nagtiwala sa Ama na isinuko ang kanyang espiritu sa mga kamay ng Diyos. Lucas 20:3-46. Sa aklat ni Job, makikita natin ang isang malinaw na halimbawa ng espiritual na pakikibaka, kung saan nakaharap si Job sa matinding pagdurusa at tukso, ngunit nananatiling tapat sa Diyos. Ang makalangit na liwanag ay isang mahalagang simbolo sa mga ulat sa Biblia. Marami ang nagbanggit ng maliwanag na celestial na kumakatawan sa kaluwalhatian ng Diyos, na tinatanggap ang kaluluwa sa bagong tahanan nito. Nang makatagpo ni Pablo si Jesus sa daan patungo sa Damascus, binalot siya ng maningning na liwanag. Mga Gawa 9:3. Sa Juan 8:12, ipinahayag ni Jesus, "Ako ang ilaw ng sanlibutan.
Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng liwanag ng buhay. Ang paglipat ng kaluluwa ay inilarawan bilang isang panahon na puno ng pag-asa para sa mga mananampalataya. Binabanggit ng Biblia ang pag-alis ng kaluluwa sa katawan at pagpasok sa presensya ng Diyos. Sa Ecclesiastes 12:7, mababasa natin, "At ang alabok ay babalik sa lupa gaya ng dati, at ang espiritu ay babalik sa Diyos na nagbigay nito." Si Pablo sa 2 Corinto 5:8 ay nagpahayag ng kanyang pagtitiwala nang sabihin niya, "Mas gugustuhin nating umalis sa katawan at manirahan kasama ng Panginoon." Ang paghatol ay isang paghahanda para sa huling paghatol. Itinuturo ng Biblia na ang bawat isa ay dapat magbigay ng isang ulat ng kanilang buhay sa harap ng Diyos. Sa Hebreo 9:27 nakasulat, "At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, ngunit pagkatapos nito ay darating ang paghuhukom." Sa Mateo 25:30-46, inilarawan ni Jesus ang paghatol sa mga bansa, kung saan ang mga matuwid ay magmamana ng kaharian na inihanda mula sa pagkakatatag ng mundo. Ang pamamagitan ng buhay ay makapangyarihan. Ang mga panalangin ng mga buhay ay may napakalaking kapangyarihan. Ang pagdarasal para sa mga nasa kanyang huling sandali ay maaaring magdulot ng kaaliwan at espiritual na lakas. Hinihikayat ng Santiago 5:16 ang mga mananampalataya na manalangin para sa isa't isa, sapagkat ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa. Ang paghihiwalay ng katawan at kaluluwa ay inilarawan bilang isang sandali ng pagpapalaya. Ang katawan ay bumabalik sa alabok, ngunit ang kaluluwa ay nahahanap ang walang hanggang tadhana nito. Ipinahayag ng Job 19:20-5:26 ang pag-asa ni Job sa pagkabuhay muli, sapagkat nalalaman ko na ang aking manunubos ay buhay at sa wakas ay tatayo siya sa lupa. At pagkatapos na maubos ang aking balat, makikita ko pa rin ang Diyos sa aking laman. Sa Filipos 3:20 ipinaliwanag ni Pablo na ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, kung saan naghihintay din tayo sa tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo, na nagbabago sa ating abang katawan upang maging katulad ng kanyang maluwalhating katawan. Ang pag-asa ng pagkabuhay muli ay isang pangunahing tema. Ilang minuto bago ang kamatayan, ang mga mananampalataya ay kumakapit sa pangako ng buhay na walang hanggan kasama ni Kristo. Sinabi ni Jesus kay Marta sa Juan 11:20-5:26, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay mabubuhay. At ang sinumang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman." Ang pagkikita ng mga mahal sa buhay ay isang nakakaaliw na pag-asa. Binabanggit ng Biblia ang isang malaking muling pagsasama-sama sa langit, isang kaaliwan para sa mga malapit ng mamatay. Sa Tesalonica 4:16-17, inilarawan ni Pablo ang pagbabalik ni Kristo at ang muling pagkabuhay ng mga patay kay Kristo na nagtatapos sa isang malaking muling pagsasama-sama sa langit. Sa Pahayag 20:4, mababasa natin, "Napapahirin ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan o pagdadalamhati o pagsayaw o sakit." Ang awit ng mga anghel ay isang makalangit na elemento. Bumanggit ng ilang sanaysay sa Biblia ang mga awit ng anghel sa mga huling sandali, isang makalangit na himig na gumagabay sa kaluluwa. Inilalarawan ng Apokalipsis 14:2-3 ang isang tinig mula sa langit bilang lagaslas ng maraming tubig at malaking kulog, at isang bagong awit na tanging ang mga tinubos ang matuto. Ang walang hanggang kapahingahan ay isang pangako sa Biblia. Ilang minuto bago ang kamatayan, ang pangakong ito ay nagdudulot ng hindi maipaliwanag na kapayapaan. Sa Hebreo 4:9,
mababasa natin ang tungkol sa kapahingahang naghihintay sa bayan ng Diyos. Isang kapahingahan pagkatapos ng mga gawa ng buhay na ito. Wala nang gabi doon, hindi nila kakailanganin ang liwanag ng lampara ni ang liwanag ng araw sapagkat naliliwanagan sila ng Panginoong Diyos at sila ay maghahari magpakailanman.